Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Disyembre 5, 2025. At sa umaga pong ito ay pagbubulayan po natin ang aklat ng Isaiah, particularly ang chapter 28 po ng Isaias. Ako po ay magbabasa mula po dito sa uh, version po ng Biblia na ang Biblia o Poimen, ang Biblia ng mga pastor. So ito po ay copyright 2012. So binabanggit po natin ito para mabigyan naman po ng credit ang publisher ng aklat po na ito, na pagmumulan po ng bahagi po ng Isaiah na atin pong babasahin sa umagang ito. But before we proceed, I would like to inform you that I am Ismael Nogoy. Ako po ay isang lingkod ng Panginoon. Ako po ay ordained pastor ng The Lord Reigns International Ministries Incorporated. At by profession, ako po ay isang abogado at ginagamit ang ating pong profession upang ipahayag o ipaalam sa mga tao na it is still possible na isang lingkod ng Panginoon at isang abogado ay magsama sa isang sabihin po nating pagkatawag, dahil mahalaga na maintindihan po natin na ang Diyos ay Diyos ng katuwiran. So, sa akin pong profession bilang isang abogado ay atin pong ipinapakilala na maaaring maging isang matuwid ang isang abogado, sumusunod sa batas, sa proseso, at maaaring mag-advise ng naayon sa batas at higit sa lahat sa kalooban po ng salita ng Panginoon. So sa umaga pong ito, allow me to read to you Isaiah 58 verses 1 to 14. Ang pamagat po ng chapter na ito, base po dito sa salin ng Biblia, o binigyan po nila ito ng caption na ang tunay na pagsamba. Ang sabi po rito, babasahin ko po mula sa verse 1. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas, itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Kasalanan ng bayan ko, sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya, nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. At ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo
kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ang mga inalipin at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humiling ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman. Ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at bibigyan ng pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mula sa pamagat po ng ating binasa dito sa aklat ng Isaiah, ang tunay na pagsamba. Ang Diyos po ay tumatawag, nagpapaalala sa atin na yung mga nabanggit po rito sa Isaiah 58, yun po ang manifestation ng tunay na pagsamba. Halimbawa na lamang po, sinabi ng Diyos dito na sinasangguni nila ako sa araw-araw, tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya, nais nila'y maging malapit sa Diyos. Ang tinutukoy po dito ay yung mga taong mapagkunwari. Mapagkunwari na akala mo'y tunay na mga banal, tunay na sumasamba sa Diyos, at dumadalangin sa Diyos na ituro sa kanila ng Diyos ang tamang paraan ng pamumuhay at humihingi sila ng tamang pagpapasya. Wala pong mali sa ganoong mga bagay. Ang mali po ay kung ang ating pagsamba sa Diyos ay sa bibig lamang, subalit wala sa puso. Ibig sabihin, hindi natin tunay na ipinamumuhay ang pagsunod sa Diyos. Ito'y hanggang bibig lamang o hanggang isipan lamang, subalit wala sa puso. Dahil kung ito'y mula sa puso, dapat sana ay ginagawa ng mga mananampalataya o ng isang tunay na sumasamba sa Diyos ang mga bagay na ganito. Bago po ako pumunta doon, may isang gawain na ginagawa sila na kung tutuusin ay
gawain talaga ng isang sumusunod sa Diyos. Ano po yun? Yung pag-aayuno. Yung pag-aayuno po kasi ay yung noong unang panahon na ginagawa pa po nila dyan, sila po ay nagdadamit sako, naglalagay ng abo sa kanilang ulo bilang pagpapakilala o pagpapakita po ng kanilang paghingi ng tawad o pagsamba sa Diyos. Subalit sabi ng Diyos, kung gawin mo yan sa isang araw, yun na ba yung tinatawag mong pagsamba, isang araw na pag-aayuno, at pagkatapos nun ay hindi mo na ulit gagawin yung mga bagay na ipinag-uutos o sinasabi ng Diyos na gawin natin? Kaya, ano po ang sabi ng Diyos dito? Sabi niya, ganito ang pag-aayuno na gusto kong gawin ninyo. In short, sinasabi ng Panginoon po dito na ang pag-aayuno po natin ay pag-aayuno na subalit nagbigay po ng klase ng pag-aayuno ang Diyos na kanyang kinalulugdan. Ibig sabihin, okay, nais ko pong liwanagin sa inyo. Yung literal na pag-aayuno po ay yung pananalangin sa Diyos, pagsamba sa Diyos, hindi ka kumakain, maaari kayo umiinom ng tubig pero hindi ka kumakain, dahil sa mga oras na iyon ay nais mong kalugdan ka ng Diyos, at maaaring bahagi nito ay nang hindi mo pagkain o tinatawag po nilang fasting ay upang ikaw ay malinis, okay, sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang tinuturing mo na pinagmumulan mo ng lakas ng mga oras po na iyon. Subalit, dito po sa aklat ng Isaiah 58, ang ipinapahiwatig ng Diyos ay may mga taong gumagawa po ng ganoong klase ng pag-aayuno. Subalit, matapos nilang gawin yun sa isang araw, ay hindi naman nila tunay na ipinamumuhay yung mga bagay na gusto ng Diyos na dapat talagang ginagawa sana ng tao. Ano po yun? Hindi nila binibigyang pansin ang mga bagay na sumusunod. Kaya sabi ng Diyos, ganitong klase ng pag-aayuno, ganitong klase ng pagsamba ang gusto kong ipamuhay ninyo. Sabi niya, number 1, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa, at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin kapag kayo'y humingi ng tulong. Sasabihin niya, naririto ako. So, ito yung mga bagay na nais po ng Diyos na ginagawa po natin. Wala pong masama sa pag-aayuno. Isa po yan sa mga bagay na ginagawa po dapat ang tunay na Kristiyano o tunay na sumusunod po sa Diyos. Subalit, kung ang pag-aayuno po natin ay pag-aayuno lamang para masabi po natin na tayo relihiyoso o kaya naman ay paimbabaw lang yung ating pag-aayuno pero hindi po natin ino-observe, ginagawa yung mga bagay na nabanggit po mula doon sa verse 6 hanggang verse 7, gaya po nung sabi po ron, pagpapalaya sa mga di makatarungang ipinabilanggo, no? Doon sa mga pagkakalag sa tinikala ng mga inalipin, pagpapalaya sa mga inapi, pagbali sa pamatok daw ng mga alipin, pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng matutuluyan sa mga walang tirahan, pagbibigay ng maisusuot sa mga walang damit, at pagtulong sa mga nangangailangang kamag-anak o hindi pagkakait sa mga kamag-anak na nangangailangan. Sabi ng Panginoon, kung gagawin po natin yon ay sisikat ang liwanag sa atin at matutulad tayo sa bukang liwayway, at hindi magtatagal ay manunumbalik ang ating kalusugan, at
mahahayag sa ating unahan ang mabubuti nating gawa at sa ating hulihan at papatnubayan tayo ng kalwalhatian ng Diyos. At kapag ginagawa po natin yon, ito po ang sabi ng Panginoon, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. In contrast, dun po sa opening kanina sa Isaiah 58, nabanggit doon ng Diyos na bakit hindi niya pinakikinggan yung mga dumadalangin sa Kanya. Dahil ang kanilang pagdalangin ay hindi nakapagbibigay po ng kaluguran sa Diyos. Parang sinasabi ng Diyos, dumadalangin ka sa akin kasi personal na interest mo na naman ang gusto mong mangibabaw. Dumadalangin ka sa akin pero ikaw naman ay hindi gumagawa ng mga bagay na ipinapagawa ko. So in short, kung gusto po nating pakinggan tayo ng Diyos sa atin pong mga dalangin, dapat mayroon po tayong bargaining power sa Diyos. At ano ang bargaining power po natin sa Diyos? Kapag nakikita po ng Diyos na ginagawa natin yung mga bagay na binanggit po dito. Sa madaling sabi, yung mga bagay po kasing binanggit dito ay nagpapakita po ng ating tunay na pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba po kasi sa Diyos ay hindi po nakikita sa pagpunta lamang sa simbahan, pagbabasa lamang ng Biblia, pananalangin. Ang tunay na pagsamba po sa Diyos ay yung paggawa ng kanyang kalooban. At ang kalooban po niya, kung makikita po natin, simple, no? Yung the usual na ginagawa po na o yung mga nabanggit po dito, no? Yung pagkalinga sa ibang mga tao, kasi ganyan din po ang ipinakita sa atin ng Diyos. Yung kinalinga tayo ng Diyos nang tayo'y bagamat tayo makasalanan. Isang bagay pa po, no, na nais ng Diyos na atin pong ino-observe ay yung pong pamamahinga. Yung pong araw ng pamamahinga sa araw ng isang linggo. Kung titingnan po natin ang Biblia, ang araw po ng pamamahinga po talaga ay ang ikapitong araw. Ito po yung araw ng Sabado. Kung titingnan po natin yung ating kalendaryo, maaring may bagay po talagang mahalaga doon sa ikapitong araw na yon. Dahil maging sa aklat po ng Heneses, sa chapter 2, no, makikita po natin doon na pinagpala po ng Diyos ang ikapitong araw. Kailan po ba nagsisimula ang araw ng isang linggo? Araw po yan ng linggo. Yan ang first day of the week. At ito po yung nagtatapos sa araw ng Sabado. At ang sabi ng Diyos, yung ikapitong araw, italaga po natin sa Kanya. Meron pong iba nagpa-practice sila ng any other day. No? Bagamat ako personally, para sa akin po talaga, kung if we are to follow by the letters ang salita ng Diyos, para sa akin yung araw ng Sabado, kasi yun po yung araw talaga na pinagpala po ng Diyos. No? Yung araw po kasi ng linggo, ginagamit po natin yan sa pananambahan. Parang ang sinasabi natin, sa unang araw ng isang linggo ay ibibigay ko kagad sa Diyos yung pagsamba. No? At yung kapitong araw, andun po yung ating pamamahinga. If we can observe that, yung araw po ng Sabado na talagang wala po tayong ginagawa na para sa ating personal na kapakanan, kung kaya po natin gawin iyon, we will see, no? We will see and see it for yourself. Ano yung magiging benepisyo po nun? Pagka, sabi po rito, sa verse 13, sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Yung takdang araw nga po kasi ng pamamahinga, yun po yung araw ng Sabado. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing binigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Dahil sa araw po ng pamamahinga, ang ginagawa po kasi talaga dyan sa utos ng Diyos ay kaya nga po araw ng pamamahinga, talagang hindi ka gagawa ng anumang bagay na may kapakinabangan sa iyo. Sabihin, walang trabaho, no? Pero pwede kang magluto para kumain. However, wala kang gagawing anything na magbibigay sa iyo ng any revenue or bagay na para sa iyong personal na interest. In short, talagang ilalaan mo yun sa Diyos. So, the usual na ginagawa po sa araw ng pamamahinga, andyan yung pakikinig ng salita ng Diyos, andyan yung pananalangin, andyan yung pagbubuli ng salita ng Diyos, andyan yung pagninilay-nilay. At para din maipahinga po natin yung ating physical na katawan.
Imagine nyo po, tayo po yung nagtatrabaho ng 6 na araw. Tinakda po ng Diyos magtrabaho po talaga tayo 6 na araw sa isang linggo. Pero naisang Diyos, yung katawan po kasi natin ay meron din itong physical constraint So kailangan may araw na tayo po ay namamahinga. Para sabi ng Diyos, nang sa gayon, sabi niya ay madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harapan ng buong daigdig. So kung gusto po nating maranasan yung kagalakan ng paglilingkod sa Diyos, ipangilin po natin yung araw ng pamamahinga. Sabi ko nga po, yung 7 araw na ito, yung araw ng pamamahinga, kung tutuntunin po natin ang Biblia, ito po talaga yung Sabado, no? At tingnan po natin ano yung magiging epekto nito sa ating sarili. Pero kung ang salita po ng Diyos ang ating pagbabasihan, kapag po ipinangilin po natin yon, sabi po ng Diyos ay madarama natin yung kagalakan ng paglilingkod sa Kanya. Imaginein mo, nakapahinga ka sa araw ng Sabado, then araw ng Linggo, ikaw ay sasamba, maglilingkod sa Diyos. Andyan yung pagpunta mo sa church o sa kapilya, na kung saan andoon nagkakatipon kayong magkakapatid na nananampalataya sa Diyos, sumasamba after nun, kung may ibang activities pa like discipleship, evangelism, punong-puno ka ng energy. Pero just imagine kung Saturday, pagod na pagod ka, ang ginagawa mo, sabi pa rito na, di ba? Hindi yung Sabado hindi ka gumawa ng mga bagay na gawaing nagbibigay ng pansariling kapakanan, no? Hindi ka naglalakbay o gumagawa o hindi nag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Imagine mo, you are very very prepared, no, sa araw ng Linggo ng pananambahan sa Diyos. So mga sabihin ko po siguro mga nakikinig at sa mga nakakapakinig din ito ng mga lingkod ng Diyos o mga anak ng Diyos, let us truly worship the Lord, no? Huwag lang po sa bibig, huwag lang po sa panlabas na mga bagay, no? Tunay na ipakita po natin ito. Nabanggit po rito sa Isaiah 58 ano yung mga dapat po nating gawin. At ito po yung gawin po natin. At as isang take away pa rin po, no? Isang take away na maaari ko pong maibigay sa inyo. Alam niyo po, marami po sa atin akala natin ang pagpapala ng Diyos ay nakukuha sa pamagitan po ng ating mga personal na ginagawa o personal discipline. Alam ko marami pong wealth coaches na nagtuturo niyan. Ito yung mga dapat mong gawin. Mag-save ka, mag-aral ka, improve yourself. And then, ito yung mga expected results na maaaring mangyari sa'yo, no? Pero alam nyo, personally, I have realized na kung gusto mo ng blessing, ng pagpapala na nagmumula po sa Diyos, ito po'y makukuha natin, hindi po ito sa personal na kakayahan po natin, no? Yes, kailangan po natin ng self-improvement, kailangan po natin ng disiplina sa sarili, no? Gaya ng pagsusubi o pag-iipon, pag-iimpok, no? Pagtatrabaho, pagnenegosyo. Pero ang dami pong gumawa na niyan no? Pero kapag hindi nyo po sinusunod ang Diyos sa inyo pong buhay, no? Kahit anong gawin po natin na pagsisikhay, sometimes hindi po natin makita yung value ng mga bagay na ginagawa po natin. Wala siyang tunay na value. Pero kapag tayo po'y sumusunod sa Diyos, may pangako po ang Diyos Ang sabi po ng Diyos ay kung gagawin po natin yung kanyang kalooban, sabi niya sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, narito ako. At ang sabi pa po niya, no, patuloy ko kayong papatnubayan at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niya kayong muli, niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukala ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Yan po yung ina-expect natin na magaganap sa ating buhay kapag sinusunod po natin ng Diyos. In short, yung blessing ay susunod. Kaya nga po sabi po ng Mateo, no? Matthew 6:33, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng
bagay nito ay pawang idaragdag sa iyo. Parang automatically, madadagdag po yan sa atin. So mga kapatid at mga tagapakinig, yan po ang nais kong may bahagi sa inyo sa araw na ito. At bukas, no, inyo pong sundan ang susunod na maibabahagi po natin tungkol sa salita ng Diyos. Now, our goal is to share and explain some Bible verses or at least a chapter in the Bible for 30 minutes every day, no? Every day. Kaya kung may oras po kayo para makinig, dalangin ko po na you find time, no? Anyway, this is free, no? If you want to understand some of the things that are written in the Bible, and we're praying na ang Diyos po magbigay sa atin ng karunungan paano po natin ito maintindihan. And feel free to comment if there's anything that you want to ask about the topic. And you may also message directly the Facebook page, and I'm the administrator of the Facebook page, and I might be able to answer some of your questions. Kung hindi naman po agad masasagot, no, I'll be scheduling a time to answer that query. Muli, sa umaga pong ito ay nais ko pong ipaalala po sa inyo yung mga bagay na binanggit po rito sa Isaiah 58 about the manifestations of a genuine on how to genuinely worship God sa ating pong buhay. Thank you so much.